Isko! Kuya, sa wakas naman at nakauwi ka na. Oh, naku, Bunsoy. Binata ka na talaga, ah. Parang kailan lang eh. Kaya pa kitang buhat-buhatin ngayon. Baka ikaw nang bumuhat sa akin. Kuya, hindi na ako bata. 20 anyos na ako. Teka, si Ate Maris ba? Ate, kumusta ang biyahe? Matagal po, no? Isko, namiss kita. Oo nga, medyo matagal. Pero ayos naman ang biyahe namin. Oh, kumusta ka naman dito? Eto, nakikituloy muna kay tita. Habang pauwi kayo. Buti na lang talaga't nakarating na kayo. Aba, Isko? May hindi ka pa binabati sa amin. Ha? Tatalawa lang naman kayo, kuya. Tatlo kaya kami. Nandito pa siya sa loob. Isko, ipinakikilala ko sa iyo ang pinakauna mong pamangkin. Ha? Ate, buntis ka? Oo, 3 buwan na. Aba, ang galing naman! Nako, sigurado ako magugustuhan ninyo tsaka ng sanggol sa sinapupunan mo dito. Tahimik dito, walang gulo. Malinis ang hangin at mababait ang mga tao. Mas simple kaysa Maynila. Oh, narinig mo yon? Ha, Maris? Sabi ko na nga, babe, magugustuhan mo dito. Magandang araw po, Miss Ligaya. Ako si Ramon. 61 taong gulang. Ang panganay na anak ni Maris at Tonyo. Ang kwentong ito ay iniwan sa akin ng aking ina at ngayon, ibabahagi ko ito sa inyo. Tungkol ito sa aking noong buntis na ina, isang maliit na baryo sa Leyte at isang matandang babae. Noong 1964, nagkakilala sina nanay at tatay sa Maynila habang nag-aaral sa kolehiyo. Si tatay, taga-baryo sa Leyte. Si nanay, sanay sa lungsod, mahinhin, tahimik at hindi nakagisnan ang buhay sa probinsya. Nagsama sila sa Maynila pero nang pumanaw si Lola, kinailangang bumalik si tatay sa Leyte para asikasuhin ang lumang bahay at ang bunsong kapatid niyang si Isko. Sakto naman na bago umalis, nalaman nila ang balita na buntis ang aking nanay. Maganda ito sa pamilya natin. Tahimik, sariwa ang hangin. Pwede tayo magsimula ng maayos. Ang layo nito sa Maynila. Parang tahimik dito masyado. Yan ang gusto natin, di ba? At dito rin tayo magpapakasal. Sa simbahan kung saan kinasal ang mga magulang ko. Pagkatapos mong manganak, doon natin paplanuhin ang ating kasal. Ayoko naman isipin na dalaga ka pa rin magpapalaki ng ating anak. Pangako ko sa iyo, Maris, nakaipon lang ako ng konti para sa magiging kasal natin. Ate, ito yung kahoy na pinahanda ni Kuya Panggatong. Saan mo gustong ilagay? Diyan na lang, Isko. Salamat ha. Aba ate, aga mo namang gumising. Dapat din nagpapahinga ka. Wala rin naman akong magawa kung maiga lang ako buong araw. Kailangan kong may gawin para hindi ako mabagot. Pero ate, huwag mong sagarin ang sarili mo. Lalo na't may dinadala ka. Baka mapagod kayo ng pamangkin ko. Hindi naman sa ganon, Isko. Nagpapakabisi lang ako kasi para malibang lang ako. Sa totoo lang, naninibago pa rin ako dito sa probinsya. Para bang nasa ibang mundo ako. Naiintindihan ko ate. Ang laki ng pagbabago nito para sa'yo. Salamat, Isko. Alam mo, minsan pakiramdam ko nakakulong lang ako sa loob ng bahay. Parang ang hirap makisalamuha. Lalo na't hindi ko pa kilala ang mga tao dito. Alam mo ate, baka makakatulong kung lalabas ka ng mas madalas. Kung gusto mo sumama sa akin sa palengke sa umaga. Maganda rin siguro makilala mo yung mga kapitbahay natin. Iniisip ko nga yan, pero parang nakakatakot. Baka hindi nila ako tanggapin. At saka alam mo naman na mahiyain ako. Ate, huwag kang mag-alala. Mababait ang mga tao dito. Konting pakilala lang. Sigurado ako magiging magaan ang pakiramdam mo. At kung gusto mo, samahan pa kita. Kahit mahirap,
sinubukan ni nanay na makisalamuha. Si tatay, kahit abala sa trabaho sa munisipyo, ay gumagawa ng paraan upang ipakilala siya sa mga kapitbahay. Si Tito Isko naman, sa kanyang masayahin at maalagaing paraan, sinigurong hindi mag-isa si nanay sa bahay. Sa kanilang tulong at sa tiyaga ni nanay, unti-unti niyang nakasanayan ang buhay sa baryo. Ang buhay sa baryo ay tahimik at simple. Ang tunog ng kuliglig tuwing gabi, ang amoy ng sariwang hangin at ang tanawin ng mga palayan at bundok ay ibang-iba sa maingay at magulo niyang kinalakhan sa Maynila. Pero dahil sa pagpupursigi, kinalaunan ay nasanay na siya. Sa umaga, sinimulan niyang maglakad-lakad sa paligid, bumati sa mga kapitbahay at magpunta sa palengke kasama si Tio Isko. Sa hapon, dumadalo siya sa simbahan at nakikipag-usap sa ilang kababaihan ng baryo. Dahan-dahan ang katahimikan ng baryo na dati purong nakabibingi, naging isang pamilyar at nakagagaan na bahagi ng kanyang buhay. Sa palengke, ipinakilala si nanay kay Aling Karing, ang palakwento at masayahing tindera ng isda. Si Aling Karing ang itinuturing na tagapagbalita ng baryo. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa kahit sino, siya ang lalapitan. At ng isang umaga, kasama ni Tito Isko ang nanay na namimili sa pwesto ni Aling Karing. Eto na nga. Alam mo ba, Isko? Nahuli daw ni Aling Bebang yung asawa niya sa may ilog kagabi. Aba, nakaakbay pa sa dalagang yun na taga-kabilang baryo. Maniwala ka bang ang palusot daw ay sinamahan lang daw niya yung dalaga para mangisda? Totoo ba, Aling Garing? Eh di ba matagal na nilang sinasabi na may ginagawang kalokohan yung mister niya? Oo, pero iba na to, Isko. Nahuli sa akto. Alam mo naman si Aling Bebang, hindi yan basta magpapahuli. Sinugo daw, nagkasigawan pa. Kung andun ka lang, nako, baka siguro ay parang pelikula ni Nida Blanca. Ay grabe naman. Ano raw nangyari pagkatapos? Siyempre nagtakbuhan ng mga tao, nagtatawag na ng bantay bayan. Ang swerte lang nung lalaki at hindi napukpok ng batya ni Aling Bebang. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga din, Iha. Ikaw talaga, Isko, ha? Hindi mo man lang sinabing kasama mo palang ate mo, si Maris. Ay, naku, teka nga't makalapit at matingnan ng tiyan mo. Ganyan-ganyan lahat ang tindera naming mga kasalubong. Umakahawak sa tiyan ni Ate Maris, parang bolang kristal. Swerte kasing hawakan ng tiyan ng buntis. Pero Maris, huwag mong papahawak yan kahit kanino lang, ha? Naku, baka mabati ang anak mo. O siya, anong hanap mo ngayon? Pwedeng paabot ng bangus, Aling Karing? Nako, swerte mo. Bagong huli lang to kaninang madaling araw. Heto, tingnan mo. Ang ganda ng laman, sariwa. Kaya nga si Aling Bebang, siguradong hindi to ipupukpok sa asawa niya. Sayang. Habang nagkwekwentuhan sina Tito Isko at Aling Karing, ang nanay ay nakangiti lang. Paminsan-minsang sumasali sa usapan. Ngunit bigla niyang naramdaman ang pagbabago sa hangin. Sa gitna ng maingay na palengke, may isang tunog na nakatawag sa kanyang pansin. Ang tunog ng tungkod na kahoy na tumatama sa sahig. Doon unang nakita ng nanay ang matandang babae. Sa una, parang anino lang sa di kalayuan, nakayuko habang dahan-dahang naglalakad. Mahaba ang buhok ng matanda, parang sapot na nakalugay sa harap ng mukha nito. Suot nito ang isang kupas na balabal. Ang bawat hakbang ay tila mas mabagal kaysa sa paligid, kaya't ang mga galaw nito ay kapansin-pansin.
Habang papalapit ito, mas lalong lumalakas ang tunog ng tungkod. Ang presensya ng matanda ay tila nagpapabigat sa hangin ng buong palengke. Sa kabila ng ingay sa paligid, parang tahimik ang bawat dinaraanan nito. Hindi maialis ni nanay ang tingin sa matandang papalapit, kahit hindi niya maintindihan kung bakit. May kung anong kakaibang kaba ang pumuno sa kanyang dibdib. Ang presensya nito ay parang nagpapabigat sa paligid, tulad ng isang ulap na hindi maalis. Nang tumigil ang matanda sa pwesto ni Aling Karing, agad napansin ni nanay ang pagbabago sa kilos ng tindera. Si Aling Karing, na kanina'y masigla at madaldal, biglang naging tahimik. Nanatili siyang magalang, nakangiti pa rin, pero iba ang kilos. Hindi na siya tumitingin ng diretsyo at parang iwas na iwas ang kanyang mga mata. Magandang umaga po, Manang Minda. Yung karaniwan, Aling Karing. Sa malapitan ay nakita ni nanay ang malasapot na buhok ng matanda na parang hindi na nasuklay ng matagal. Ang balat nito ay kulubot at kapansin-pansin ang kwintas na nakasabit sa leeg nito. Isang agimat na gawa sa lumang bakal ang nakalawit. May nakaukit na mga simbolo at sulat na hindi maintindihan. Tahimik si Aling Karing habang abala sa pagkuha ng ilang galunggong mula sa banyera. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga laman loob ng isda sa isang supot. Iniwas ang tingin kay Manang Minda. May masangsang na amoy. Hindi ito ang karaniwang lansa ng palengke. Ay umaalingasaw at mabigat. Parang bulok na isda na iniwan ng matagal. Pilit niyang nilalabanan ang pagduduwal habang ang amoy ay tila humahalo sa hangin sa paligid. Narito na po, Manang Minda. Salamat, Aling Karing. Bago umalis si Manang Minda, ay bigla siyang huminto at lumingon. Dahan-dahang inilapit ng matanda ang kanyang kamay at ipinatong sa tiyan ni nanay. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ng aking nanay at naramdaman niya ang biglaang pagdalaw ko sa kanyang sinapupunan. Magiging malakas at malusog ang iyong anak. Ang boses niya'y mabagal, ngunit tila puno ng kung anong sikreto na hindi mawari ni nanay. Nang umalis si Manang Minda, napansin ni nanay ang buntong hininga na ginawa mula kay Aling Karing, na agad siyang tiningnan ng may pag-aalala. Ay, Jesus me. Buti na lang at umalis na siya. Naku, Maris, alam mo ba kung sino yung matanda? Yung si Manang Minda. Madalang mong makikita yan dito sa baryo. Kadalasan nagkukulong lang siya sa lumang kubo niya sa tabi ng ilog. Ganun po ba? Mukha naman po siyang mabait. Siguro matanda na lang talaga siya. Huwag kang magpapakakampante, iha. Maraming kwento tungkol sa kanya. May nagsasabi na may kakaiba sa kanya, na isa siyang mangkukulam. Dapat kang magpa-orasyon sa albularyo. Mahirap na. Lalo na't hinawakan niyang tiyan mo. Ay, baka naman chismis lang yan, Aling Karing. Mukha lang siguro siyang matanda na hindi na nasa tamang isip. Ate, pakinggan mo si Aling Karing. Hindi ito basta-bastang kwento. Walang mawawala kung dadaan tayo sa albularyo. Nanatiling tahimik si nanay. Hindi sigurado kung paniniwalaan ang mga sinabi ni Aling Karing at ni Iskop. Pero sa huli, tinapos nila ang kanilang pamimili at nagpaalam sa tindera. Ay ate, sandali lang. Nakalimutan ko. Kailangan ko pang bumili ng gata. Sige, mauna ka na, pauwi. Ang init na eh. Baka mapagod ka pa. Hahabol na lang ako.
Okay, sige Isko. Ingat ka ha. Tahimik na naglalakad pa uwi si nanay. Iniisip pa rin ang kakaibang nangyari sa palengke. Ngunit habang naglalakad, may isang bagay sa gilid ng daan ang kumislap at nakuha ang kanyang atensyon. Yumuko siya at pinulot ito. Ang bagay na iyon ay isang kwintas. Ang parehong kwintas na nakita niya sa leeg ni Manang Minda. Isang agimat na gawa sa lumang bakal. May mga ukit na simbolo at sulat na hindi niya maintindihan. Parang may sariling bigat ito. Malamig sa kanyang palad at tila nag-iiwan ng kakaibang pakiramdam. Inikot ni nanay ang kanyang tingin at sa di kalayuan, nakita niya ang kuba at nakayukong figura ni Manang Minda. Dahan-dahang naglalakad palayo. Tinawag niya ito. Manang! Manang Minda! Sandali lang! Nahulog niyo po ito! Ngunit hindi tumigil o lumingon ang matanda. Parang hindi niya narinig si nanay. Sinubukan niyang habulin ito, ngunit kahit anong bilis ng kanyang hakbang, tila palaging may pagitan sa kanila. Ang matanda ay patuloy sa kanyang mabagal na lakad, ngunit hindi siya maabutan ni nanay. Sa dulo ng masukal na daan, natagpuan ni nanay ang sarili niya sa tabi ng ilog. Halos walang bakas ng ibang tao sa daan. Pawang damo at ligaw na halaman ang bumalot sa paligid. Sa bawat hakbang, unti-unting lumalakas ang amoy ng bulok na isda. Diyos ko! Anong lugar to? Nang marating niya ang kubo, napansin niyang halos gumuho na ito sa kalumaan. Ang mga dingding ay natatakpan ng lumot at ang bubong ay bahagyang nakalaylay. Sa tabi nito, may isang malaking puno at sa ilalim ay isang lutuan, isang itim na kawa na nakapatong sa hukay. Tila hindi pa natatanggal ang mga bahid ng sunog sa paligid nito. Sino bang titira sa ganitong klaseng lugar? Napalunok siya. Delikado. Yan ang unang pumasok sa isip niya. Ang lugar ay tila pinabayaan na ng panahon. Ngunit may kakaibang pakiramdam na parang may nagmamasid sa kanya. Pero sa halip na umatras, unti-unti siyang lumapit. Manang Minda? Bago pa man niya mabuksan ang bibig, napansin niya ang siwang sa bintana. Bahagya itong nakabukas at nang silipin niya ang loob, nakasinghap siya. Ang kubo ay magulo, lumang estante na puno ng bote ng kape. Bawat isa'y may lamang halaman at tuyong dahon. Isang maruming papag, ilang sirang upuan at lamesang puno ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Ngunit hindi ito ang pumukaw ng kanyang atensyon. Ano yun? Si Manang Minda, ang bunganga niya'y kalahating nakabukas, puno ng lamang loob ng isda na nakasabit pa habang ngumunguya. Nanlaki ang mata ni nanay sa takot. Hindi niya napigilan ang mapasinghap ng malakas na paatras siya ng bahagya. Halos mahulog pabalik sa mga baitang ng hagdan. Umalis na sana siya. Tatakbo na palayo. Ngunit bigla. Oh, bakit ka na pa rito? Nahulog niyo po ang inyong kwintas? Nako, maraming salamat. Buti na lamang at napulot mo. Napakabait mo padang bata. Ngumiti ang matanda. Ang dugo ng isda
ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang bibig. Ang amoy na nabubulok na isda ay mas lalo pang lumakas at sa likod ng lahat ng iyon may tunog ng mga langaw na nagbubulungan sa paligid. Alam niyang hindi na dapat siya sumunod sa matanda, pero ang tunay niyang pagkakamali ay hindi lang ang pagsunod. Ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang tumingin sa mga mata ng matanda. Nang tingnan niya si Manang Minda, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa itim na mga mata nito. Ngunit ang refleksyon niya ay baligtad. Halos mapatalon si nanay nang marinig ang boses ni Manang Minda mula sa kanyang likuran. Hindi makapagsalita si nanay at sa huli naibulong lamang ang ilang salitang nagmumula sa kanyang nanginginig na labi. Mauna na po ako, Manang Minda. Kumaripas ng lakad si nanay. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang tambol. Hindi niya maipaliwanag ang bigat na kanyang nararamdaman. Ngunit isa lang ang alam niya. Kailangan niyang makaalis. Nagmadali siyang bumalik sa kalsada. Ang paa ay parang hindi dumidikit sa lupa sa kanyang pagmamadali. Nang makarating siya sa bahay, mataas na ang araw sa langit. Sa pintuan, nakita niya ang tiyo Isko, balisa at naglalakad-lakad ng may halatang kaba. Ate, saan ka nang galing? Kanina pa ako nag-aalala. Napahinto si nanay. Kanina lang ay magkasama sila ni Isko sa palengke. Siguro mga 30 minuto lang ang lumipas. Ngunit nang tumingin siya sa orasan sa dingding, halos hindi siya makapaniwala. Tanghali na. Halos 2 oras ang nawala. Pero sa isip niya, parang ilang sandali lamang ang lumipas. Napansin din niya na basang-basa siya ng pawis. Ang init ng araw ay tila nanunuot na sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya maalala na tumigil siya o kahit naramdaman ang oras na dumaan. Ate, naririnig mo ba ako? Saan ka ba galing? Basang-basa ka ng pawis. Naglakad-lakad lang ako, Isko. Siguro nawala ako sa loob ng ilang oras. Ate naman, pinakaba mo ko. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Muntik na akong pumunta kay Kuya Tonyo para humingi ng tulong na hanapin ka. Ay nako ate, buti na lang, nakapagluto na ako. Magpahinga ka muna. Kain tayo pagkatapos. Habang nagsasalita si Tiyo Isko, unti-unti na lamang nawala sa pandinig ni nanay ang kanyang boses. Ang naririnig niya na lamang ay ang tibok ng kanyang sariling puso, ang kaluskos ng kanyang mga sapatos sa sahig at ang paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Ilang linggo na ang lumipas mula nang makita ni nanay si Manang Minda. Hindi niya ito ikinuwento kahit kanino. Iniisip na baka isa lang itong matandang may sakit sa pag-iisip. Biyernes ng gabi, habang naghahanda ang mga magulang ko na matulog, nag-usap sila. Ay, mahal. Kailangan pala natin ng bagong sangkalan. Baka naman may oras ka bukas pagkatapos ng trabaho makabili ka. Nasabi mo na yan nung isang araw. Nabili ko na po. Ha? Oo. Ganun ba? Yung schedule natin sa check-up sa ospital na... Opo, mahal. Nasabi mo na rin yan. Ayos na. May schedule na tayo sa 1 linggo. Naku, sorry mahal ah. Nasabi ko na pala. Naku, ang napakaganda kong misis. Nagiging ulyanin na yata. Bukas, Sabado na. O saan mo naman gustong pumunta? Hindi pa simula nang lumipat tayo dito, ay nililibot natin ang buong Leyte? Parang ayokong lumabas bukas, mahal. Mas gusto ko lang manatili dito sa bahay.
Sige, ikaw ang bahala. Bukas ako na lang ang pupunta sa palengke. Lulutuin ko ang paborito mong ulam. Salamat, mahal. Pasensya ka na. Parang ang bilis ko lang mapagod nitong mga nakaraang araw. Walang problema yan, mahal. Basta magpahinga lang kayo ni baby. Baka naman dahil sa pagbubuntis mo. Halika na, patulog na tayo. Noong una, inisip ni nanay na normal lang ang nararamdaman niya. Totoo nga namang mabilis mapagod ang mga buntis. Pero sa mga sumunod na linggo, nagsimulang mangyari ang mas kakaibang bagay. Isang araw, naglalakad si nanay papunta sa isang kwarto ng bahay. Ay, bakit nga ba ako pumasok dito? O ate, nakuha mo na ba? Ang alin? Yung sinulid at kirayom ate. Sabi mo tutulungan mo akong tahiin tong punit ng damit ko. Ay, oo nga pala. Sandali lang ha. Ate, parang palagi mo nakakalimutan ng mga sinasabi mo. Siguro tumatanda ka na, no? Baka naman dahil buntis ako. Parang kasama na yan. Ngunit habang iniisip ni nanay na ang pagkapagod at pagkamakakalimutin ay normal lang, hindi niya napansin na nagsisimula ng magbago ang kanyang paligid at ang mga kakaibang nangyayari ay mas lalong dadalas. Habang naghahanda ng almusal si nanay, napansin niya ang isang kakaibang bagay na nakapatong sa mesa. Tonyo? Tonyo, ano to? Ang alin? Itong mga sanga na nakatali ng pulang sinulid. Sa'yo ba to? Hindi. Baka iniwan ni Isko. Bakit? Baka nga. Pero ilang ganito nang nahanap ko dito sa bahay pati sa labas. Baka namang ginagamit siyang pangsindi ng apoy. Habang tumatagal ay may mga bagay na napapansin si nanay. May ilang pagkakataon ding nawawala at di mahanap ng nanay ang kanyang mga personal na gamit. Isang hapon, habang abala si nanay sa pagbubukas at pagsasara ng mga tokador, tila may hinahanap siya. Ate, anong hinahanap mo? Yung panyo ko, hindi ko makita. Ang alin? Yung lagi mong ginagamit? Eh di ba lagi mong nilalagay sa tokador? Oo, pero wala dito eh. Binuksan niya ang tokador, ngunit wala roon ang panyo. Minsan pa ay napansin niyang nasa sahig ang suklay niya, malayo sa karaniwang pwesto nito. Dagdag pa dito, ang mga bestida niyang nawala mula sa sampayan. Marami ding pagbabago sa bahay. May mga halamang bigla na lamang namamatay, mga kaluskos sa pader, mga ingay at ugong mula sa bubong, at mga di maipaliwanag na mga amoy. May gabing paulit-ulit nilinis ni nanay ang kusina, kahit gabi na at dapat na siya ay nagpapahinga. Mahal, anong oras na? Bakit nandiyan ka pa? Nagkukuskus. Hindi ko kasi matanggal-tanggal tong amoy isda. Kanina ko pa hinuhugasan tong kusina. Pero hindi talaga mawala-wala. Ilang araw ko nang naaamoy yung lansa, pero hindi ko maalis. Naku, mahal. Baka masobrahan ka naman sa pagod. Ipagpabukas mo na yan. May mga gabing hindi makatulog ang nanay. Madaling araw na, pero siya ay gising pa din. Hindi niya alam kung dahil sa malamig na simoy ng hangin o sa hindi maalis-alis na pakiramdam na may kakaibang nangyayari sa paligid. At sa kanya narinig ito, isang mahina, paulit-ulit na pagkamot sa labas. Sa una, inisip niyang baka sangalang ng puno o isang pusa. Pero nang tumagal, narinig niya ang mas mabigat na tunog, parang may bumabangon, gumagapang, paakyat. Ang gasgas sa bato ng unang palapag, ngayon ay nasa kahoy ng pangalawa. Parang may umaakyat sa dingding mismo
ng bahay. Tonyo, may naririnig ka ba? Mahal, baka pusa lang yan. Bubutiki. Pero hindi yon pusa at hindi rin iyon butiki. Ngayon, nasa bubong na ito. Napahawak si nanay sa kumot. Pinipilit mapakalma ang sarili. Ang tunog sa itaas, halos hindi marinig. Parang may kung anong gumagalaw, nagmamasid. At saka ito huminto. Tahimik. Hanggang sa muli niyang marinig ang paggalaw. Ngunit pababa na ito at isang mahinang tunog ng pagbagsak sa lupa. Ilang araw ng aligaga at di makatulog ng maayos ang nanay. Minsan dahil sa mga kaluskos, minsan ay dahil sa mga panaginip na ginigising siya. Sakto naman, sa mga sumunod na araw ay pumupunta ng bayan ang aking mga magulang at para sa regular na check-up ng nanay. Oh, ayan, Mr. Mrs. Mukhang ang dinadala ni Maris ay lalaki. Narinig mo yan, mahal? Lalaki. Lalaki ang una nating anak. Bukang balusog na balusog ang sanggol, Mrs. Ayos din naman ang ibang check-up mo. Gayon, na ilang buwan na lang, may nararamdaman ka bang hindi komportable o kakaiba nitong mga nakaraan? Buti na lang natanong niyo, Dok. Medyo nagiging makakalimutin po ako kamakailan. Ang bilis ko rin pong mapagod. Tapos may lumalabas din pong mga pantal at parang maliliit na pulang spot sa braso ko. Baka lagnat bulas lang yan o baka allergy. Minsan, ang katawan na nag-a-adjust pa. Lalo na kung sanay ka pa sa Maynila. Huwag kang mag-alala, normal lang ito. Sa pagkakalimutin naman at mabilis mapagod ay normal talaga yan. Parte talaga yan ng pagbubuntis, Mrs. Mahal, narinig mo ba si Doc? Di ba? Normal lang daw lahat yan. Siguro pag masanay ka na dito, mawawala rin ang mga rashes na yan. Siguro nga. Naku, mahal, lalaki ang magiging anak natin. Magiging mahusay akong ama dyan. Makikita mo. Kaya huwag kang mag-alala at magpahinga ka lang. Habang masaya si tatay at kampante sa sinabi ng doktor, si nanay ay nanatiling tahimik. Sa likod ng kanyang ngiti, may nararamdaman siyang kaba na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya na lang sinabi sa doktor, pero madalas na siyang binabangungot. Sa panaginip, halos lahat ay nababalot ng kulay pula, isang matanda, dugo at hindi maipaliwanag na presensya. Magigising na lamang siyang pawisan, hawak-hawak ang kanyang lumalaking tiyan, habang pilit niyang tinatakpan ang pangamba sa kanyang isipan. Siyempre, sa isang maliit na baryo, mabilis kumalat ang balita na lalaki ang magiging anak ng aking mga magulang. May mga bumisita pa nga sa bahay para batiin sila. At sa palengke, tila lahat ng tao ay alam na rin ang balita. Pagdating ni Nanay at Tio Isko sa pwesto ni Aling Karing, sinalubong na sila nito ng ngiti. Naku, ayun ang magiging ina ng isang malusog na lalaki. Nabalitaan niyo rin po pala, Aling Karing. Aba, syempre, walang nakakalusot na balita sa akin. Nagpalitan sila ng magiliw na pagbati. Habang inaayos ni Aling Karing ang mga isdang pinamili ni Nanay, unti-unti nitong ibinaling ang usapan sa ibang paksa. Teka, maiba ako, Maris. Para atang matamlay ka ngayon na. Naku, baka naman masyado kang napapagod, namumutla ka pa. Sinasabi ko nga yan sa kanila, Aling Karing.
pero ayaw nilang makinig. Naku, hindi pwedeng ganito, Ining. Alam mo ba, maraming nagkakasakit dito sa baryo. Yung isa sa mga tricycle driver, saka yung kargador sa pantalan, ako, tumatalo ng sakit ngayon. Hoy Maris, mag-ingat ka ha, lalo na't buntis ka. Biglang bumaba ang boses ni Aling Karin. Halatang may ibinubulong na tsismis. Pero alam mo ba, sabi ng mga tao, kaya raw maraming nagkakasakit dahil sama ng Minda na yon. Nakikita raw na paikot-ikot sa baryo nitong mga nakaraang linggo. Malamang siya ang gumagawa ng kung ano-ano para magkasakit ang mga tao. Ganun po ba? Ay, maalala ko pala. Di ba hinawakan niyang tiyan mo? Ikaw ba nagpunta ka na sa albularyo? Sinabihan kita noon, Maris. Hindi pa po, Aling Karing. Naku, dapat nagpunta ka. Mahirap nang magbaka sakali, lalo na't buntis ka. Ang bata sa sinapupunan mo ang importante. Natapos nila ang transaksyon, ngunit ang sinabi ni Aling Karing ay nanatili sa isipan ni Nanay. Sa kanilang paglalakad pa uwi, inulit ni Tio Isko ang suwestyon. Wala namang mawawala ate kung pumunta tayo sa albularyo. Mas mabuti nang sigurado. Sige na nga. At sa huli, pumayag si Nanay. Alam niyang kahit anong paliwanag ang ibigay niya, ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi basta mawawala. Nang hapon na iyon, nagpasya si Nanay at Tio Isko na bisitahin ang albularyo. Habang naglalakad sila sa makitid na kalye ng baryo, unti-unting bumigat ang pakiramdam ng paligid. Napansin ni Tio Isko ang di mapakaling mga hayop sa kanilang daraanan. Ate, kanina ko pa napapansin. Tahol ng mga aso dito oh. Baka hindi lang sila sanay sa mga dayo. Nang sa sumunod na sandali, isang pusang tumawid sa harapan nila ang biglang humarap kay Nanay at naglabas ng isang malalim na his. Ang buntot nito nakataas. Ang balahibo'y tumayo na parang may nakita itong hindi dapat makita. Ay, shoo! Umalis ka dyan! Umalis din ang pusa matapos ang ilang saglit. Ngunit nanatili ang tensyon sa hangin. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa batok ni Nanay. Okay ka lang ba ate? Oo, ayos lang naman ako, Isko. Ngunit kahit anong sabihin niya, hindi maalis sa isipan niya ang kakaibang pakiramdam na lumulukob sa kanila. Hindi ito normal. At ang mas lalong nakapagtataka, hindi kailanman naging ganoon ang reaksyon ng mga hayop sa kanya noon. Tao po! Lumabas ang isang matandang lalaki mula sa loob ng bahay. Siya si Kalando, ang kilalang albularyo ng baryo. Si Kalando ay isang matandang lalaki, may suot na makapal na salamin na para bang kayang basahin ang iniisip mo. Ang kanyang bigote at balbas ay tanda ng kanyang edad. Anong maitutulong ko sa inyo? Magandang hapon po. Ako po si Maris. Pinapunta po kami ni Aling Karing dito. At nais po sana naming humingi ng tulong. Pumasok kayo. Mahirap makipag-usap sa labas. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang loob nito ay puno ng maliliit na imahen ng mga santo, rebulto ng Birheng Maria at iba pang simbolo at anting-anting na hindi pamilyar kay Nanay. Napansin niyang may mga lumang dahon at tuyong ugat
na nakasabit sa sulok kasama ng ilang bote na may lamang likido na tila langis. Umupo sila sa isang luma ngunit malinis na mesa sa garahe. At bago pa man makapagsalita si nanay, inunahan na siya ni Kalando. Ilang buwan ka ng buntis? Halos 7 buwan na po. Hinugot ni Kalando ang isang lumang notebook. Ang mga pahina nito ay naninilaw na sa tanda. Parang matagal na niya itong ginagamit. Puno ng sulat kamay at mga guhit na hindi maintindihan ni nanay. Nagsimula siyang magsulat habang nagtatanong. Kailan ka pa nagsimulang makaramdam ng pagod? Mga 1 buwan na rin po. Pero akala ko po, normal lang dahil buntis ako. Yung mga bangungot. Binabangungot ka, ate? Minsan lang. Pero madalas, kulay pula lang ang nakikita ko. Parang dugo. Minsan may matanda. Minsan parang may humahawak sa akin. Tapos nagigising akong pawisan. Napabuntong hininga si Kalando. Tumayo at tahimik na lumakad papunta sa loob ng bahay. Ilang saglit pa, bumalik siya dala ang isang kahon. Binuksan niya ito at inilabas ang 3 bagay. Isang kandila, isang palanggana na may tubig, at posporo. Tahimik na sinindihan ni Kalando ang kandila. Bumubulong ng isang malambot na panalangin habang hinahayaang matunaw ang kandila at bumagsak ang kumukulong wax sa tubig. Habang ginagawa niya ito, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa silin. Napakagatlabi si nanay at hindi niya maiwasang kilabutan. Ang balahibo niya sa batok ay tumayo at ang pakiramdam ng panlalamig ay dumaloy sa kanyang katawan. Nakikita ko ang isang matandang babae. Matanda. Payat. May nakalugay na mahabang buhok at may dalang tungkod. Ang kanyang balat ay kulubot at ang kanyang matay madilim. Si Manang Minda yan. Hinawakan ka ba niya? Opo, hinawakan niya ang tiyan ko. Maaari ko bang hawakan kung saan kanya hinawakan? Sige po. Dahan-dahang inilagay ni Kalando ang kanyang palad sa tiyan ni nanay sa eksaktong lugar kung saan siya hinawakan ni Manang Minda. Sa mismong sandaling nagtagpo ang kanilang balat, isang matalim na boltahe ng kilabot ang dumaloy sa katawan ni nanay. Nagdilim ang kanyang paningin at sa isang iglap, nakita niya muli ang kanyang bangungot, ang kulay pula na bumabalot sa lahat, ang malalabong anyo ng isang matanda, ang amoy ng dugo. Tila nasa ilalim siya ng isang malalim na tubig, hindi makagalaw, hindi makahinga. Biglang bumitaw si Kalando. Binawi ang kamay nito na parang napapasok. Bumalik ang normal na tanawin, ngunit si nanay ay nanginginig pa rin. Habol ang hininga. Hindi siya nag-iisa sa bangungot na iyon. Maging si Kalando ay nakita. Hindi ito pangkaraniwang sumpa. May gusto siyang gawin sa'yo, Ineng. Napatingin si nanay kay Tio Isko. Ang kanyang kamay, mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan sa kauna-unahang pagkakataon na pagtanto niyang hindi lang ito mga bangungot o guni-guni. Ano pong dapat kong gawin? Sa tingin ko, namarkahan ka na. Pero kailangan kong makasiguro. Bigyan mo ko ng ilang araw para makapagsaliksik. Habang wala pang linaw, iwasan mong lumabas ng bahay kapag mag-isa ka.
Huwag mong pababayaan ang sarili mong mag-isa, lalo na sa gabi. At pinaka-importante sa lahat, siguraduhin mong walang kakain sa bahay ng pagkain hindi ninyo mismo inihanda. Hindi nagustuhan ni nanay ang tunog ng salitang iyon na markahan. Para bang isang bagay na hindi na mababawi. Napakabigat ni Calando. Isang babala na hindi dapat baliwalain. Nanatiling tahimik si nanay. Iniisip kung paano ito ipaliliwanag kay tatay. Sa loob-loob niya, gusto niyang maniwala na kaya lang siya inaabot ng takot ay dahil sa kanyang kalagayan, pero hindi niya rin maikakaila na may isang bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing hindi lang ito imahinasyon. Oh, saan kayong dalawa galing? Gabi na. Naglakad-lakad lang kami, mahal. Mahal, teka lang, magluluto lang ako. Bakit pa? May dala na akong ulam eh. Kasi sabi ni Calando, wag muna tayong kakain ng pagkain na hindi natin mismo inihanda. Calando? Yung matandang Dr. Kwakwak? Ano namang kalokohan to? Hindi naman sa ganun, mahal. Para lang sigurado. Para sigurado saan? Maris buntis ka? Hindi ka sinasaniban o sinusumpa ng duwende o kung ano pang iniisip ninyo? Kuya, hindi lang to basta paniniwala. May nangyayari kay ate. Isko, ikaw pa talaga ang nakikisali sa ganito? Alam mo namang wala akong paniniwala sa mga ganyang bagay. Maris, mahal, naninibago ka lang sa buhay dito sa probinsya. Iba ang hangin, iba ang pagkain. Normal lang na makaramdam ka ng kakaiba. Sabi naman ng doktor mo wala ka namang sakit at malusog ang baby. Pero Tonyo, ang mga panaginip ko, ang mga nawawalang gamit, at ang pakiramdam na parang may nakamasid palagi. Mahal, normal lang na medyo matakot. Bagong buhay ito para sa'yo. Pero hindi ibig sabihin may kung anumang sumpa o aswang na gusto kang saktan. Wala nang nasabi si nanay. Hindi niya alam kung paano ipaiintindi kay tatay ang takot na lumulunod sa kanya. Sa huli, nagpasa siyang manahimik. Kinagabihan, matapos silang kumain ng hapunan, tahimik lang si nanay habang nakahiga. Si tatay naman ay mabilis na nakatulog, pero siya gising pa rin. Hindi niya maipaliwanag, pero may bumabagabag sa kanya, isang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan niyang iginala ang kanyang paningin sa kwarto. Ang madilim na paligid, tila mas malamig kaysa dati. Nang mapatingin siya sa bintana, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa labas, sa ilalim ng anino ng puno, may nakatayo. Isang aninong hindi gumagalaw, hindi kumikilos, pero ramdam niya nakatingin ito sa kanya. Mahal, isara mo na ang bintana. Matulog na tayo. Halos hindi nakagalaw si nanay, pero pilit niyang nilalabanan ang pangangatog ng kanyang kamay habang marahan niyang isinara ang bintana. Tumalikod siya mula rito. Pilit na ipinagkikibit balikat ang nakita. Ngunit sa oras na ipinikit niya ang kanyang mga mata, muling binalot ng dilim ang kanyang panaginip. Pareho pa rin ang dati, ang kulay pula na bumabalot sa lahat, ang pakiramdam ng bigat sa kanyang katawan at ang amoy ng dugo na tila nanunuot sa kanyang balat. Ngunit ngayon, may bago. May boses, malalim, garalgal at pamilyar ang tinig ng matandang babae. Layuan mo ako! Bago siya tuluyang makatakbo, may malamig na kamay na mahigpit na kumapit sa kanyang pulso. Napahinto siya, pilit na pumiglas.
ngunit hindi siya makagalaw. Biglang bumukas ang kanyang mga mata. Pagkagising ni nanay, siyang basang-basa ng pawis. Hinahabol ang paghina. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Pinakakalma ang sarili. Ngunit nang ibaba niya ang tingin, lalaki ang kanyang mga mata. Sa kanyang pulso, may bahagyang mapulang marka. Eksaktong nasa parehong lugar kung saan siya hinawakan sa kanyang panaginip. Huminga siya ng malalim. Sinubukang iwaksi ang takot sa kanyang dibdib. Tumayo siya at marahang lumakad papunta sa bintana. Napatigil siya. Ang bintanang isinara niya kagabi, bukas na muli. Matapos mag-ayos ay bumaba na ang nanay para maghanda ng agahan at baon ni tatay. At kahit nakagigising pa lamang ng magkapatid, ay ramdam na ng lahat ang tensyon sa bahay. Habang nagluluto si nanay, ay narinig niya ang dalawang magkapatid na nagtatalo sa kabilang kwarto. Kuya, hindi mo pwedeng baliwalain ang nararamdaman ni Ate Maris. Hindi ko siya binabaliwala, Isko. Pero hindi rin tama na magpapadala tayo sa takot. Pagod lang to at pagbubuntis. Paano kung mali ka? Hindi ba mas mabuting sigurado tayo? Ayoko lang mawala tayo sa realidad. Dahil sa mga sabi-sabi na kung sinong tindera sa palengke at manggagamot lang. At hindi ko naman lahat iniisang tabi. Yung sinabi ng Ate Maris mong huwag kumain ng pagkain hindi siya gumawa, sinusunod ko naman yun. Kahit na alam kong napakaaga niyang gumising para lang magluto. Kaya pwede ba, Isko? Huwag kayong masyadong magpapauto. Narinig ni nanay ang mabibigat na yabag ni tatay papalabas. Lumapit ito sa kusina, bahagyang ngumiti, ngunit halatang aligaga. Mahal, alis na ako. Magpahinga ka lang, ha? Ingat ka. Tahimik na bumalik si nanay sa niluluto, ngunit hindi niya maalis sa isipan ang narinig. Pumasok sa kanya ang pagdududa. Baka nga iniisip niya lang ang lahat ng ito at sa kanyang kaba, napansin niyang nagiging sanhi siya ng alitan ng dalawang magkapatid. Buong araw, hindi mapakali si nanay. Paulit-ulit niyang iniisip ang babala ng albularyo, ang sumpang maaaring nasa kanya na at kung paano niya ito maiiwasan. Bukod pa rito, bumibigat din ang kanyang loob sa hindi pagkakaintindihan ni Tonyo at Isko. Alam niyang pareho lang silang nag-aalala para sa kanya. Kinahapunan, dumating si Kalando sa bahay at sa sandaling pumasok siya, ramdam agad ni nanay at Tio Isko ang bigat ng kanyang presensya. Tila may dalang mas mabigat pang balita. Maris, Isko, may nalaman ako. Maraming hayop ang natatagpo ang patay. Bukas ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Dumarami rin ang mga nagkakasakit. Kahit ang kapitbahay ninyo na si Aling Gemma ay nagkasakit kamakailan. Kadalasan, ito ang mga sinyalis ng isang aswang. Aswang? Gaano mo kasigurado, Kalando? Pero paano? Hindi ba't sabi mo? Hindi ba't tiyak kung sino? Hindi ko pa alam kung sino. Pero sigurado akong may nagmamasid at may hinahanap. Kalando, ito, ano po kaya ito? Meron akong pulang marka sa aking pulso. Ikaw ay minarkahan. Kung para saan, hindi ko pa masabi. Pero Maris, doble ingat ka dapat. Si Manang Minda. Alam ko siya to. Huwag kang magbibintang ng basta-basta, Isko. Kapag nasindak siya,
Hindi natin alam kung ano magagawa niya. Mas mapanganib, mas desperado. Ano na pong gagawin natin? Kailangan nating maganda. May mga panlaban sa aswang. Hinanda ko ng sandata ko. Buntot pagi, pinatigas at binasbasan. Naman ako ito mula sa nagturo sa akin ng pagiging albularyo. Kung dumating ang oras na kailangan natin itong gamitin, kaya nitong tapusin ang isang aswang. Bago ako umalis, ito ay isang garapon ng asin. Dinasalan ko ito. Ilagay ninyo sa paligid ng bahay. Huwag ninyong kalilimutang lagyan ang mga pintuan at bintana parate para ito sa inyong kaligtasan. Tahimik siyang umalis, nangakong magbabalik kapag may bago siyang nalaman. Sinunod naman ni Isko ang bilin ni Calando. Ginuhitan niya ng asin ang mga pintuan at bintana ng buong bahay. Noong gabing iyon, sa awa ng Diyos, hindi binangungot si nanay. Ngunit buong gabi niyang naririnig ang mga kaluskos at mabibigat na yapak sa bubong at sa lupa sa labas ng bahay. Parang may nagmamasid. Parang may nag-aabang. Umulan ng ilang araw, pero araw-araw sinisigurado ni Tito Isko na maguhitan ng asin ang mga pintuan at bintana. Dumating ang linggo ng umaga at napakaagang umalis ng bahay ni Tito Isko upang bisitahin ang isang kaibigan. Nakalimutang lagyan muli ng asin ang bahay. Pagkagaling ni nanay sa simbahan, nadatnan niyang nakaupo si tatay sa mesa, masaya at kumakain ng karyoka. Mahal, saan galing yan? Oh, mahal, naadya ka na pala. Si Aling Gemma ang nagdala kanina. Nagpapasalamat daw siya sa binigay natin pagkain habang may sakit siya. Kaya naisip niyang suklian tayo ng merienda. Sigurado ka bang si Aling Gemma talaga nagbigay nito? Oo naman, mahal. Siya mismo ang nag-abot sa akin yan. Kinuha ni nanay ang isa sa mga karyoka habang tinitignan niya ito ng mas maigi. Nanlaki ang kanyang mga mata. May gumagalaw sa ibabaw ng isang maliit na uod. Biniyak niya ang karyoka at sa loob ay may gumagapang na mga uod. Napangiwi si nanay habang mabilis niyang itinapon ang pagkain. Mahal, huwag ka nang kumain yan. Ano? Bakit? May uod. Tingnan mo. Hala. Oo nga, ano? Naku po, itong si Aling Gemma naman, oo. Mahal, huwag ka nang kumain yan. Buti na lang at parang wala naman akong nakaing uod. Baka naman sira na ang ginamit niyang kaning malagkit. Bagamat tila kampante si tatay, si nanay ay nanatiling nagdududa. Sinabihan niya ang tatay na uminom ng maraming maligamgam na tubig para mailabas ang anumang kinain. Sa tanghalian, nagluto si nanay ng mainit na sabaw para masigurong malinis ang kanilang pagkain. Buong hapong mahinang umaambon at ang mag-asawa ay nanatili lang sa bahay. Ang buong akala nila ay ang uod sa karyoka na ang pinaka nakakagulat na parte ng kanilang araw. Naisip nilang wala nang dapat ipag-alala. Ngunit ang akala nilang tahimik na linggo ay biglang nagbago nang sumikat ang buwan ng gabing iyon. Ang bilog na buwan habang ang ulan ay huminto. May kakaibang bigat ang sumama sa malamig na hangin ng gabi. Ang ilaw ng bilog na buwan ay tumama sa mga bintana at tila binalot ang buong bahay sa isang nakakapangilabot na liwanag. Pagod si tatay at maagang humiga, ngunit si nanay ay nanatili sa sala, nagtitiklop ng labada.
9:00 na ng gabi nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si tatay at dumiretso papunta sa pintuan ng bahay. Tila walang direksyon. Mahal, saan ka pupunta? Hindi sumagot si tatay. Tila nasa isang malalim na ulirat. Hindi man lang lumingon at naglakad palabas ng bahay. Ni hindi niya sinuot ang kanyang tsinelas. Noong una, inakala ni nanay na magpapahangin lang si tatay sa terrace. Pero nang marinig niyang binuksan nito ang gate at tuluyang lumabas ng bakuran, agad siyang kinabahan. Tonyo, saan ka pupunta? Hindi pa rin siya sinagot ni tatay at nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, mula sa kabilang kalsada, lumapit si Tito Isko. Ate, anong ginagawa ni Kuya? Saan siya papunta? Nagmamadaling sinundan ng dalawa si tatay, ngunit kahit anong bilis nila ay tila hindi nila ito maabutan. Laging may agwat at kahit hindi tumatakbo si tatay, parang laging nasa malayo. Habang tumatagal, napansin ni nanay ang landas na tinatahak nila. Naging pamilyar ito, 100 masukal papunta sa tabing ilog. At doon, nagsimulang pumasok ang mas malalim na takot. Isko, bilisan mo. Pumunta ka kay Kalanto. Sabihin mo pumunta siya sa kubo ni Manang Minda. Pero ate, hindi kita pwedeng iwan dito. Isko, pakiusap. Kailangan ko si Kalanto ngayon. Ayaw man iwan ni Tito Isko si nanay. Tumango siya at nang madaling tumakbo pabalik sa daan. Samantala, si nanay ay patuloy na sumunod kay tatay. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila sasabog. Habang naglalakad si nanay papalapit sa kubo ni Manang Minda, parang bawat hakbang ay nagpabigat ng kanyang dibdib. Ang lupa ay basa mula sa ulan at ang hangin ay puno ng alimuom na may halong lansa at bulok na tila nang gagaling mula sa kubo. Habang palapit ng palapit, lalong bumigat ang paligid. Ang hangin ay lumamig at ang dilim ay parang sumisiksik sa bawat sulok. Pagdating niya sa kubo, sumidhi ang masangsang na amoy. Ang kubo halos gumuho na, napalilibutan ng mga patay na hayop, tuyo at nabubulok at mga bote na may malapot na likidong hindi mawari. Sa ilalim ng malaking puno, nakita niya si tatay. Nakapako siya sa pagkakatayo. Walang kagalaw-galaw, parang wala sa sarili. Sa tapat ng kubo, si Manang Minda, nakayuko sa harap ng apoy. May mga kandilang nakapaligid at isang maduming kawa sa gitna. Sa loob nito, may mga lamang loob na patuloy niyang hinahalo. Ginagamit ni Manang Minda ang kanyang ngipin upang punitin ang mga lamang loob. Saka itinatapon ng iba sa kawa at ang ilan diretso sa apoy. Sa bawat hagis, mas lalong lumalaki ang apoy at ang usok ay bumabalot sa paligid. Ang sabi ko sa'yo, ipakain mo sa misis mo ang karyoka. Pero hindi mo ginawa. Ikaw tuloy ang lumapit sa akin imbes na siya. Nanigas si nanay sa narinig. Ang boses ng matanda ay parang tumatagos sa kanyang laman. Malamig at puno ng galit. Siya at ang anak mo ang kailangan ko. Kailangan ko silang dalawa upang mapaglipatan ko ng aking sumpa. Ang amoy ng lansa ay dumoble. Tila mas matindi pa kaysa kanina. Ang usok mula sa kawa ay parang gumagapang sa lupa, papalapit
sa kanyang paa. Kailangan ngayong bilugang buwan ko mailipat. Kailangan ko ang misis mo at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Si nanay, na puno ng takot, ay humakbang paatras. Ngunit bigla siyang nadulas at ang ingay ng kanyang pagkilos ay bumasag sa katahimikan ng ritual. Napatingala siyang muli sa puno, ngunit wala na roon si tatay. Nang lumingon siya, naroon na sila pareho, si tatay at si Manang Minda, nakatayo sa harapan niya. Si Manang Minda, hindi na mukhang tao. Isa na siyang tunay na aswang. Ang balat niya ay kulay abo. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang malalim na butas. At ang bibig niya ay umaagos ng dugo, tumutulo sa kanyang damit. Biglang hinawakan ni tatay si nanay, mahigpit, at sinimulan siyang hilahin papalapit sa apoy. Mabuti na ikaw ang lumapit. Dalhin mo siya malapit sa apoy nang masimulan ng ritual. Walang sagot mula kay tatay. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin, parang wala sa sarili. Habang hinahatak siya papunta sa apoy, tumawa si Manang Minda. Isang malalim at malamig na halakhak na parang nanunuot sa buto. Malapit na. Malapit na akong mawala. Kung hindi ko maipapasa ang sumpang ito, ako'y mamamatay. Hindi ko papayagang mangyari yon. Kailangan ko ang anak mo. Sa kanya ko ipapasa ang lahat. Tonyo, mahal! Pakiusap! Ako to! Pakinggan mo ko! Mahal! Pakawalan mo ko! Hindi siya sinagot ni tatay. Ang kanyang lakas na tila hindi normal ay nagdulot ng takot kay nanay. Sa harap ng apoy, hinablot ni Manang Minda ang suot ni nanay, pinunit ang kanyang pangitaas at tumambad ang kanyang tiyan. Hawak ang kamay ni nanay kung saan naroon ang pulang marka, biglang sumakit ito ng parang nasusunog. Ano to? Ang marka ay nagsimulang magliwanag, kasing pula ng dugo. Habang ginagawa ito ni Manang Minda, ang buwan sa itaas ay eksaktong nasa tuktok ng kanilang lugar, nagpapalakas sa ritual. Sa anak mo ilalagay ko ang sumpa. Siya ang magiging susunod na tulad ko. Hinagod ni Manang Minda ng dugo ang tiyan ni nanay gamit ang kamay niyang nanginginig. Biglang naramdaman ni nanay ang matinding kirot mula sa loob ng kanyang sinapupunan na parang sinusunog ang kanyang kalamnan. Ngunit bago pa matapos ang ritual, biglang dumating si Calando at Tito Isko, humahangos at may daladalang garapon ng asin. Aswang! Sinabuyan ni Calando ng asin ang muka ng aswang. Napaatras ito, ang balat niya umuusok habang sumisigaw ng napakalakas. Sa gitna ng kaguluhan, itinulak ni Tito Isko si tatay pabalik sa puno. Hinawakan niya si nanay, sinusuportahan ang kanyang katawan na halos mawalan na ng lakas. Isko, salamat! Habang bumalik ang lakas ni nanay, tumingin si Calando sa kanyang bag at hinugot ang isang patalim. Tila mas matanda pa ito kaysa sa kanya. Isang matulis na talim na gawa mula sa buntot pagi. Hindi niyo ako mapipigilan! Lumundag ang aswang papunta kay Calando at pareho silang bumagsak sa lupa. Habang nagpupumigla si Calando, tumakbo si Tito Isko para tumulong.
Ngunit sa isang malakas na galaw ng aswang, itinulak siya nito. Tumilapon si Tito Isko at tumama sa poste ng kubo. Bumagsak nang walang malay. Nahimasmasan ang tatay na wala na sa kanyang kawalan ng pag-iisip. Nasaan ako, Maris? Tonyo! Tonyo, ikaw na ba yan? Maris, ano ba nangyayari? Bago pa makasagot si nanay, nagsimulang sumigaw si Calando habang nagpupumiglas sa ilalim ng aswang. Ang buntot! Buntot Pagi! Saksakin mo siya! Napatingin si tatay sa paligid at doon niya nakita ang hawak ni Calando kanina. Ang pinatigas na buntot Pagi. Agad niyang dinampot ang sandata at sa kabila ng kaba at pagkalito, hindi na siya nagdalawang isip. Hindi niyo ako mapipigilan! Mamamatay ka! Sumigaw ang aswang, isang napakaninindig balahibong hiyaw na nagpalamig sa hangin. Ang katawan nito ay nagsimulang mangisay habang ang usok ay umakyat mula sa sugat. Ang kanyang sigaw ay nagpatigil sa lahat ng tunog sa paligid. Parang ang buong gabi ay huminto upang marinig ang kanyang paghihinagpis. Habang tumitindi ang kanyang pangingisay, napaatras siya. Ang kanyang katawan nanghihina at biglang bumagsak siya sa kawa. Ang tubig sa kawa ay nagsimulang kumulo ng mas matindi. Parang sinisilaban habang ang katawan ni Manang Minda ay nagkakadurog-durog. Ang laman niya ay unti-unting nalulusaw, nagiging abo na humahalo sa umaapaw na tubig. Ang amoy ay nabubulok at nasusunog na laman ay sumingaw sa paligid. Nang bumalik ang katahimikan, humihingal si tatay. Agad niyang inalalayan si Calando na nakaupo sa lupa. Halatang nauubos na rin ang lakas. Calando, ayos ka lang ba? Kaya mo pa bang tumayo? Kaya ko pa. Huwag mo kong alalahanin. Nagmamadali si tatay na lumapit kay Tito Isko na nakahandusay pa rin sa poste ng kubo. Isko! Isko! Gising! Kaya mo ba? Kuya, ano nangyari? Ang sakit ng ulo ko. Ayos lang. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Tapos na. Habang inaasikaso nila si Tito Isko, biglang napayuko si nanay, hawak ang kanyang tiyan. Mahal! Tonyo! Napalingon si tatay at Calando. Ang mukha nila puno ng kaba. Mabilis nilang iniwan ang kinaroroonan ni Tito Isko at nagmadaling lumapit kay nanay na nakayuko at hawak-hawak ang kaniyang tiyan. Mahal, ang nararamdaman mo? Anong masakit? Si Calando agad na lumapit upang tingnan si nanay. Tiningnan niya ang pulang marka sa kanyang kamay. Ang marka na kanina'y nagliliwanag ay unti-unting nawawala. Ngunit nang ilagay ni Calando ang kamay niya sa tiyan ni nanay, napansin niya ang kakaibang lakas na nanggagaling mula roon. Nako, Maris! Manganganak ka na! Hindi pa dapat. Maaga pa. Halos 7 buwan pa lamang nasa sinapupunan ko. Calando, anong gagawin natin? Hindi panta si Maris. Agad nilang binuhat si nanay habang si tatay at Tito Isko ay nagmadali palabas ng kubo. Papunta sa madilim na kalsada ng baryo. Si nanay, namimilipit sa sakit, ay mahigpit na humawak kay tatay habang inaalo siya nito.
sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang sigaw ni Tito Isko ay umalingaw-ngaw. Ilang sandali, may ilaw na papalapit mula sa malayo. Isang tricycle ang huminto sa kanilang harapan. Ang driver halatang nabigla nang makita ang kanilang kalagayan. Pare, tulungan mo kami. Kailangan namin siyang madala sa ospital. Walang tanong-tanong, bumaba ang driver para tumulong. Agad nilang isinakay si nanay sa tricycle habang si tatay at Tito Isko ay pumuwesto sa tabi niya. Kalando, sumama ka na! Kailangan ka namin sa ospital! Hindi. May kailangan pa akong tapusin dito. Kailangan kong masigurado na tapos na ang lahat kay Manang Minda. Napatigil si Tito Isko. Halatang ayaw niyang iwan si Kalando. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humarap si Kalando sa kanya at tumango. Bilisan ninyo! Ingatan ninyo si Maris! Habang umaandar ang tricycle, nakita ni nanay ang figura ni Kalando. Nananatili sa kalsada, nakatayo sa harap ng madilim na daan pabalik sa kubo. Ang gabing iyon, kahit papaano, ay tila mas naging mabigat para sa kanilang lahat. Mabilis nilang narating ang bayan at dinala si nanay sa pinakamalapit na ospital. Ang mga doktor at nurse ay agad na kumilos. Tinutulungan si nanay na makapaghanda para sa maagang panganganak. Hindi kakayanin ang normal na panganganak to. Kailangan natin gawin ito sa cesarean. Sa kabila ng takot at pagod, si nanay ay tumingin kay tatay. Kahit nanginginig, pinabrik siya ni tatay sa balikat. Isang tahimik ngunit matibay na pagsuporta. Sige po, doktor. Ang mga ilaw sa operating room ay tila mas maliwanag kaysa kailanman at ang oras ay bumagal para kay nanay. Sa bawat hinga at bawat dasal, tiniis niya ang takot para sa anak na paparating. Congratulations, Maris. Isang malusog na lalaki. Sa wakas, isang sigaw ang pumuno sa silid. Ang tunog ng pag-iyak ko, sabi ni nanay, ay parang musika sa kanilang pandinig. Sa gitna ng takot at mga pagsubok, narinig nila ang unang hininga ng buhay na magpapabago sa kanilang mundo. Sa sandaling iyon, kahit papaano, nagkaroon ng liwanag sa madilim na gabing iyon. Tonyo, mahal. Hawakan mo siya. Habang hawak-hawak ako ng tatay, nanginginig siya sa emosyon. Kinuha niya ako mula sa mga kamay ng nurse at hindi niya mapigilang ngumiti habang tumutulo ang luha. Anak ko. Ang anak ko. Ang ating unang anak. Si Ramon. Ramon? Oo. Mula kay San Ramon Nonato, ang patron ng panganganak. Habang yakap-yakap ako ni tatay, sabi ni nanay, naramdaman nilang kahit papaano ay napawi ang bigat ng kanilang pinagdaanan. Sa kabila ng mga dilim at takot, dumating ako bilang simbolo ng bagong simula at ng lakas na nahanap nila sa isa't isa. Pagkatapos kong isilang, kinailangan kong manatili sa incubator ng ilang linggo. Sa panahong iyon, halos lahat ng taga-baryo ay bumisita sa ospital upang magpaabot ng pagbati at suporta. Noong kami ay sa wakas na discharge at nakauwi sa bahay, dumalaw si Kalando. Maris, Tonyo, Isko, mabuti't nakauwi na kayo ng ligtas. Kumusta na kayo? Medyo mahirap pa rin po ang mga unang araw.
Pero salamat sa Diyos. Maayos ng lahat. Oo, Kalando. Lalo na si Ramon. Mukhang mabilis siyang lumalakas. Salamat sa tulong mo, ha. Hindi na nga umiiyak masyado si Ramon. Parang alam niyang maraming nangyari. Mabuti naman. Pero hindi lang kumustahan ang dahilan ng pagpunta ko rito. May mga nalaman ako tungkol kay Manang Minda. Nang hapon na iyon, naupo si Kalando sa sala kasama sina nanay, tatay at Tito Isko. Ang mukha ni Kalando ay seryoso, ngunit may bahagyang ginhawa. Tahimik ang kwarto habang tumingin si Kalando sa kanilang lahat. Halatang iniipon ang kanyang lakas para magpaliwanag. Ang mga aswang na tulad ni Manang Minda ay mayroong sumpang dala. Kapag malapit na silang mawala sa mundong ito, kailangan nilang maghanap ng mapagpapasahan ng kanilang sumpa upang magpatuloy ang kanilang buhay. Ibig mong sabihin, ang anak ko? Oo, Maris. Ang plano niya ay ilipat ang sumpa sa sanggol sa iyong sinapupunan. Alam niyang mahina ka noong buntis ka at doon niya nakita ang pagkakataon. Pero, hindi niya nagawa, di ba? Siguradong tapos na ang lahat. Hindi niya natapos ang ritual. Sa kabutihang palad, naputol ito bago siya makapaglipat ng sumpa. Ang sumpang yon, sa pagkawala ni Manang Minda, ay tuluyang naputol. Wala na kayong dapat alalahanin. Mabuti naman kung ganon. Pero Kalando, paano kung may natira pang bakas? Sinigurado namin. Pumunta ako sa kubo ni Manang Minda kasama ang ilan sa ating mga kabaryo. Sinunog namin ang lahat. Ang kubo, ang mga gamit niya, at kahit ang natitirang bakas ng kanyang ritual. Tapos na ba talaga? Inalat namin ang lupa sa paligid ng kubo para siguraduhin wala nang matitirang masama. At balak naming pabindisyonan ang lugar sa pari mula sa parokya. Nakaramdam ng bahagyang ginhawa ang lahat sa sinabi ni Kalando. Ngunit nanatili pa rin ang takot sa kanilang mga puso. Kalando, salamat. Matapos ang lahat ng nangyari, tuluyan nang bumalik ang pamilya namin sa Maynila. Si nanay, si tatay at ako, si Ramon, ang kanilang unang anak. Kasama namin si Tito Isko na nagpasya na ring iwan ng baryo at ang madilim nitong alaala. Dito ikinasal ang aking mga magulang. Agad na sinundan ng aking binyag. Ayon kay Kalando, mabuti itong paraan upang matiyak na ako'y ligtas mula sa anumang sumpa ng mga aswang. Si Tito Isko, sa kanyang masayahing paraan, ay nagbiro tungkol sa pagsisimula ng bagong buhay sa lungsod. Pero kahit na siya'y ngumiti at tumawa, alam kong ang mga nangyari sa baryo ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanya tulad ng iniwan nito sa aming lahat. Habang lumipas ang mga taon, nagkaroon pa sina nanay at tatay ng 2 pang anak. Tahimik at masaya ang naging buhay nila sa Maynila, malayo sa mga misteryo at panganib ng baryo. Ang kwento na nangyari sa Leyte ay hindi na muling pinag-usapan. Iisang beses lamang itong ikinuwento sa akin ng nanay at tatay. Para bang napagkasunduan nilang ilibing na ang alaala nito sa nakaraan. Ngunit sa kabila ng kanilang pananahimik, ang alaalang iyon ay nanatili. Isang paalaala
ng mga lihim na panganib na nagkukubli sa dilim at ng tapang na kinakailangan upang labanan ang mga ito. Kayo, ano ang kwentong aswang ninyo? Mayroon ba? Gusto kong marinig ang mga kwento ninyo sa channel na ito at mapatunayan sa iba na hindi lamang katang isip ang mga aswang.